sigaw na hinaing. Pera ng tao'y nilustay nyo, parang magic na nawala bigla. Mga pangako'y paulit-ulit, pero di tinutupad. Habang kami naghihirap, kayo'y naglilibang lang. Ilang ulit bang tiniis ang dumi ng sistema? Panahon na para ibalik ang hustisya. Parusahan ang mga kurakot, dapat nang singilin ang sambayan ng pagod. Hindi na pwede ang tahimik lang kami, boses ng bayan ngayon'y babangon muli. Parusahan ang mga kurakot, di lang sapat ang parusa, dapat ibalik nila ang kanilang ninakaw. Di na papayag na kami maloko, panahon na itama ang mali. Para sa bukas na malaya at malinis. Sa ilalim ng mesa, may lihim na nakatago. Daan-daang milyong pondo ang biglang naglalaho. Habang ang ospital kulang, tulay at kalsada'y bitin, pero ang bulsa nyo lagi na lang ang busog at puno rin. Pilipino'y gigising, di na magpapasindak. Ang katarungan dapat nang maibalik. Parusahan ang mga kurakot, dapat nang singilin ang sambayan ng pagod. Hindi na pwede ang tahimik lang kami, boses ng bayan ngayon'y babangon muli. Parusahan ang mga kurakot, di na kami papayag na kami maloko. Panahon na itama ang mali, para sa bukas na malaya at malinis. Hindi kami titigil hanggang may pagbabago, hanggang sa ang kinabukasan ay tunay na maayos. Isang bansang patas, malinis, makatarungan, yan ang panata ng bawat mamamayan. Parusahan ang mga kurakot, sambayan ng Pilipino, tayo'y magkaisa. Itayo ang watawat ng katapatan at tapusin ang panahon ng kasakiman. Mga kurakot, mayo na naman, maingay ang kalsada. May tarp sa poste, may nag-iikot na sasakyan. May ngiting pang poster, may pangakong maganda, pero kilala na natin ang iilan. Ganyan talaga tuwing halalan. May libreng bigas, libreng t-shirt, libreng saya, pero after ng bilangan biglang nawawala sila. Kaya oras na naman para pumili, sana ngayon mas bukas ang isip nating lahat dito. Election, panahon na ng desisyon, piliin
bawat headline. Trahedya ang laman, mga pangarap, durog sa putukan, mga inosente, nadamay na naman sa laban na hindi nila pinili kailanman. Mga gusali gumuho parang pag-asa rin, mga pangako ng kapayapaan na pako sa hangin, habang ang nasa taas patuloy sa bangayan. Ang nasa baba, buhay ang nalalagay sa alanganin. Hindi ba sapat ang nakaraan? Ilang luha pa bang kailangan? Sa paulit-ulit na digmaan, walang tunay na nagwawagi. Bawat putok ay may kapalit na pusong hindi na babalik. Ulit na digmaan, pagod na ang mundo sa sakit. Kung may natitirang awa, itigil na ang galit. Hindi lang bala ang pumapatay, kundi gutom at takot na walang humpay. Ekonomiya bagsak, trabaho'y nawala, pamilya nagkawatak sa gitna ng gera. Ano bang halaga ng lupang inaagaw kung kapalit nito'y libo-libong kabaong? Hindi ba't pare-pareho lang tayong tao na may pangarap, may pusong nasasaktan din? Kung galit ang apoy, tayo ang abo. Kung puot ang hari, tayo ang talo. Hindi kahinaan ang kapayapaan, mas matapang ang marunong magpatawad at magbigay daan. Sa paulit-ulit na digmaan, basag ng katahimikan, sigaw ng masa, pakinggan, kapayapaan ang kailangan. Sa paulit-ulit na digmaan, hindi na sapat ang dasal, kilos at boses ang kailangan para matapos ang laban. Para matapos ang laban. Kung hindi tayo kikilos, mananatili itong kwento na paulit-ulit hanggang wala nang matira. Ang pera madaling maubos pero hirap itain, pawis at pagod bago mo pa ito makamit. Araw-araw na laban sa mundong magastos, konting pagkakamali, bulsa mo'y agad kapos. Sa panahong ito halos lahat ay nagmahal, bigas, kuryente, pamasahe, parang walang kabusugan. Kaya bawat sentimo dapat iniingatan, dahil ang sahod hindi naman agad na daragdagan. Pahalagahan ang kita, wag basta sayangin. Sa mundong magastos, dapat marunong magtipid. Sa oras ng kagipitan, pera ang kakapitan. Kung marunong kang mag-ingat, may pag-asang malagpasan. Maraming nalulubog sa utang dahil sa luho, habang ang pamilya naghihintay ng pagkain sa lamesa. Hindi masama ang mangarap ng magandang buhay, pero mas mahalaga ang marunong mag-ingat sa taglay. Maging wais sa gastos, lalo na sa panahon ngayon. Ekonomiya ng mundo parang bagyong umaalon. Kung hindi ka marunong magplano sa iyong kinikita, sa dulo ng laban ikaw din ang kawawa. Palagahan ang kita, wag basta sayangin. Sa mundong magastos, dapat marunong magtipid. Sa oras ng kagipitan, pera ang kakapitan. Kung marunong kang mag-ingat, may pag-asang malagpasan. Hindi madaling kumita sa mundong puno ng hirap, kaya bawat sentimo dapat alam mo ang halaga. Dahil sa laban ng buhay, hindi sapat ang sipag kung hindi mawais sa pera. Ikaw ang matatalo sa huli. Ikaw ang matatalo sa huli.
Filipino laban sa Filipino. Bakit tayo nag-aaway? Sa ideolohiyang paniniwala, kapwa dugo ang nadadamay. Sino ang tama, sino ang mali? Tanong na walang sagot, habang buhay ang nawawala sa putukan at sa galit. May pamilyang naghihintay sa hapag na walang laman. May batang nagtatanong kung kailan babalik si ama. Mga pangarap na sana'y maaabot pa sana, pero sa isang iglap parang usok na nawala. Kapwa Pilipino, bakit bala ang sagot sa problema? Kung bawat putok ng baril ay buhay ang kapalit nila, hindi ba pwedeng magkaisa sa gitna ng kaguluhan? Kapwa Filipino, ang kailangan ay pagmamahalan. Oras na hindi na maibabalik sa piling ng pamilya. Mga yakap at halik na naging alaala na lang pala. May mga pangarap bang gustong maabot sa buhay, pero sa isang iglap biglang naglaho sa laban. Kung gobyerno ang problema, may iba bang paraan? Hindi ba pwedeng pag-usapan kaysa magpatayan? Kung bala ang sagot mo, bala rin ang ibabalik. Hanggang kailan ba tayo sa dugo magigising? Kapwa Pilipino, bakit bala ang sagot sa problema? Kung bawat putok ng baril ay buhay ang kapalit nila, hindi ba pwedeng magkaisa sa gitna ng kaguluhan? Kapwa Filipino, ang kailangan ay pagmamahalan. Hindi ka away ang kapwa mong Pilipino. Pareho lang tayong naghahanap ng pagbabago. Kung tunay mong mahal ang bansang sinilangan, simulan sa respeto at pagkakaisa ng mamamayan. Mamamayan. Sa banadang Bambalena, sa banadang Bambalena, sa balita sinasabing umuunlad daw ang bansa, pero bakit ang bulsa ng masa ay walang laman pa? Araw-araw na kayod, pawis ang puhunan, pero sahod pagdating kulang pa sa pang-ulam. Sa palengke bawat presyo pataas ng pataas. Bigas at gulay parang ginto kung ipagbili sa taas. Pamasahe, kuryente
ingay ng mga bomba at bala. Mga lungsod na dati payapa ngayon'y puno ng takot, habang ang mga inosente sa digmaan ay nadadamay. Hindi nila ginusto ang gulo at kaguluhan. May pamilya ring naghihintay sa kanilang tahanan, pero sa gitna ng laban sila ang unang natatamaan. Habang ang mga makapangyarihan ay patuloy sa digmaan. Digmaan sa Iran, mundo'y nanginginig sa pangamba, habang ang mga bala ay sumisira sa pag-asa. Buhay ng tao ang tunay na nawawala sa larong digmaan ng kapangyarihan at politika. Ng kapangyarihan at politika. Langis at kapangyarihan ang madalas na dahilan. Sa likod ng digmaan may interes na pinaglalaban. Habang ang masa sa lupa ang nagdurusa, mga tahanan at pangarap sabay na nawawasak. Mga batay umiiyak sa gitna ng kaguluhan. Mga inay nagdarasal na matapos ang labanan. Pero habang may galit at paghihigante, ang kapayapaan tila malayo pa ring mangyari. Digmaan sa Iran, mundo'y nanginginig sa pangamba, habang ang mga bala ay sumisira sa pag-asa. Buhay ng tao ang tunay na nawawala sa larong digmaan ng kapangyarihan at politika. Ng kapangyarihan at politika. Hanggang kailan ba ang mundo'y matutong makinig
Tumaas ang presyo ng bilihin sa palengke, panibagong pasakit na naman sa bulsa ng masa. Sasabihin nila magtipid muna, paulit-ulit na payo. Pero paano magtitipid kung kapos na tayo? Sahod ay mababa, hindi na kasya sa isang linggo. Bigas, isda, gulay at karne parang ginto ang presyo. Sa bawat araw na dumaraan lalo pang bumibigat, habang ang tiyan ng pamilya ay pilit na kumakalam. Patuloy ang pagtaas ng presyo, masa ang nahihirapan, habang ang bulsa ay walang laman. Paano lalaban? Hindi sapat ang pangako kung gutom ang nararamdaman. Patuloy ang pagtaas ng presyo, sino ang pananagutan? Sa palengke bawat hakbang parang suntok sa sikmura. Presyo ng bigas pataas ng pataas ang singil nila. Isda at gulay dati kaya pa ng pang-araw-araw, ngayon pati ulam parang luho na sa hapag-kainan. Trabaho buong araw, pawis ang puhunan. Pero sahod pagdating parang kulang pa rin sa buhay. Habang may ilan na tila walang pakialam sa hirap ng masa, napilit na nabubuhay. Patuloy ang pagtaas ng presyo, masa ang nahihirapan, habang ang bulsa ay walang laman. Paano lalaban? Hindi sapat ang pangako kung gutom ang nararamdaman. Patuloy ang pagtaas ng presyo, sino ang pananagutan? Hanggang kailan ba ang masa ay magtitiis sa hirap? Hanggang kailan ang gutom ay magiging kapalit ng sikap? Kung tunay na may malasakit sa bayan at mamamayan, ayusin ang sistema, ibaba ang presyo ng kabuhayan. Ang bayang ko'y binalot ng dilim at kasinungalingan. Kabila-kabila ang korupsyon, lantad pero pinagtatakpan. Mga nasa laylayan, kami ang unang tinatamaan sa bawat maling